Kabanata 7. Asahan ang pinakamahusay at makukuha mo ito. Bakit ang aking anak ay nabigo sa bawat trabahong nakukuha niya? Tanong ng isang naguguluhang ama tungkol sa kanyang 30 taong gulang na anak. Talagang mahirap unawain ang kabiguan ng binatang ito, dahil tila nasa kanya na ang lahat. May mabuting pamilya, ang kanyang mga oportunidad sa edukasyon at negosyo ay higit sa karaniwan. Gayunpaman, siya ay nagkaroon ng isang trahedya na likas na talino para sa pagkabigo. Lahat ng kanyang gawin ay nagiging mali. Pinagsikapan niyang sapat, ngunit sa ilang paraan, hindi niya naaabot ang tagumpay. Kasalukuyan siyang nakahanap ng sagot, isang napakasimple ngunit mabisang sagot. Matapos maisagawa ang bagong natuklasang sikretong ito sa loob ng ilang sandali, nawala ang likas na talino sa pagkabigo at nakuha ang ugnayan ng tagumpay. Nagsimulang mag-focus ang kanyang personalidad, ang kanyang mga kakayahan ay lumabas. Hindi nagtagal sa tanghalian ay hindi ko maiwasang humanga sa dinamikong lalaking ito sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Pinahanga mo ako, komento ko. Ilang taon na ang nakalipas ay nabigo ka sa lahat. Ngayon ay nakagawa ka na ng orihinal na ideya sa isang magandang negosyo. Isa kang pinuno sa iyong komunidad. Pakipaliwanag ang kahangahangang pagbabagong ito sa iyo. Talagang ito ay medyo simple, sagot niya. Natutunan ko lang ang magic ng paniniwala. Natuklasan ko na kung inaasahan mo ang pinakamasama, mas malala ang mararanasan mo, at kung inaasahan mo ang pinakamahusay, makakakuha ka ng pinakamahusay. Nangyari ang lahat sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay ng isang talata mula sa Biblia. At ano ang talatang iyon? Marcos Kapitulo 9 versikulo 23, kung kaya mong maniwala, ang lahat ng bagay ay posible sa kanya na naniniwala. Lumaki ako sa isang relihiyosong tahanan, paliwanag niya, at narinig ang talatang iyon ng maraming beses, ngunit hindi ito nagkaroon ng anumang epekto sa akin. Isang araw sa inyong simbahan narinig kong idiniin mo ang mga salitang iyon sa isang pahayag. Sa isang iglap ng pananaw, napagtanto ko na ang susi na napalampas ko ay ang aking isip, ay hindi sinanay na maniwala, mag-isip ng positibo, manampalataya sa Diyos o sa aking sarili. Sinunod ko ang iyong mungkahi na ilagay ang aking sarili sa mga kamay ng Diyos, at magsanay sa iyong binalangkas na mga pamamaraan ng pananampalataya. Sinanay ko ang aking sarili na mag-isip ng positibo sa lahat ng bagay. Kasabay nito ay sinisikap kong mamuhay ng tama. Ngumiti siya at sinabing, magkasosyo kami ng Diyos. Noong pinagtibay ko ang patakarang iyon, halos sabay-sabay na nagsimulang magbago ang mga bagay para sa akin. Nasanay akong umasa sa pinakamahusay, hindi sa pinakamasama, at iyon ang naging takbo ng aking mga gawain kamakailan lamang. Sa tingin ko ito ay isang klase ng himala, di ba? Tanong niya habang tinatapos niya ang kanyang nakakaakit na kwento. Pero hindi naman talaga ito milagro. Actually, ang nangyari ay natuto siyang gumamit ng isa sa pinakamakapangyarihang batas sa mundo, isang batas na kinikilala ng parehong psikolohiya at relihiyon, ibig sabihin, baguhin ang iyong mga gawi sa pag-iisip sa paniniwala, sa halip na walang paniniwala. Matutong umasa, hindi mag-alinlangan. Sa paggawa nito, dinadala mo ang lahat sa larangan ng posibilidad. Hindi ito nangangahulugan na sa pamamagitan ng paniniwalang ikaw, ay kinakailangan makuha mo lahat ng gusto mo o iniisip mo. Marahil hindi iyon makakabuti para sa iyo. Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa Diyos, ginagabayan niya ang iyong isip upang hindi mo gustuhin ang mga bagay na hindi nakabubuti para sa iyo, o hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit tiyak na nangangahulugan ito na kapag natutunan mong maniwala, kung gayon ang tila imposible ay magiging posible. Ang bawat magandang bagay sa wakas ay nagiging isang posibilidad para sa iyo. Si William James, ang sikat na psychologist, ay nagsabi, ang aming paniniwala sa simula ng isang kaduda-dudang gawain ay ang isang bagay na nagsisiguro sa matagumpay na resulta ng iyong pakikipagsapalaran. Ang matutong maniwala ay ang pangunahing kahalagahan. Ito ang pangunahing salik ng tagumpay sa anumang gawain. Kapag inaasahan mo ang pinakamahusay, naglalabas ka ng magnetic force sa iyong isipan, na ayon sa law of attraction ay may posibilidad na magdala ng pinakamahusay sa iyo.
Ngunit kung inaasahan mo ang pinakamasama, pinakawalan mo sa iyong isipan ang kapangyarihan ng pagtanggi na may posibilidad, na pilitin ang pinakamahusay mula sa iyo. Ito ay kamangha-mangha kung paano ang isang napapanatiling pag-asa ng pinakamahusay na hanay, sa mga puwersa ng paggalaw na nagiging sanhi ng pinakamahusay na magkatotoo. Ang isang kawili-wiling paglalarawan ng katotohanan ito, ay inilarawan ilang taon na ang nakalilipas, ni Hugh Fullerton. Isang sikat na manunulat ng palakasan sa nakalipas na panahon. Bilang isang batang lalaki, si Hugh Fullerton, ang paborito kong manunulat ng mga kwentong pampalakasan. Isang kwento na hindi ko kailanman nakalimutan tungkol kay Josh O'Reilly, isang manager ng San Antonio Club ng Texas League. Si O'Reilly ay may isang listahan ng mga mahuhusay na manlalaro, 7 sa kanila ay pumalo ng higit sa 300, at lahat ay nag-isip na ang kanyang koponan ay madaling makuha ang kampyonato. Ngunit bumagsak ang club at natalo ng 17 sa unang 20 laro. Ang mga manlalaro ay walang anumang matamaan, at ang bawat isa ay nagsimulang akusahan ang isa pa bilang isang malas na koponan. Nang labanan ang Dallas Club, isang mahirap na koponan noong taon na iyon, iisa lamang ang San Antonio player na nakakuha ng hit, at kakaibang bagay, siya ang pitcher. Matinding natalo ang koponan ni O'Reilly noong araw na iyon. Sa clubhouse pagkatapos ng laro, ang mga manlalaro ay tila lugmok at malungkot. Alam ni Josh O'Reilly na mayroon siyang pinagsama-samang mga bituin at napagtanto niya na ang problema nila, ay ang maling pag-iisip, ang iniisip nila. Hindi nila inaasahan na matatamaan sila. Hindi nila inaasahan na mananalo sila. Inaasahan nilang matatalo sila. Hindi tagumpay ang iniisip nila kundi pagkatalo. Ang kanilang mental pattern ay hindi isang inaasahan kundi pagdududa. Ang negatibong proseso ng pag-iisip na ito ay humadlang sa kanila, nag-freeze ng kanilang mga kalamnan, itinapon sila sa kanilang timing, at walang libreng daloy ng madaling kapangyarihan sa pamamagitan ng koponan. Nagkataon na ang isang mangangaral na nagngangalang Sclater, ay sikat sa lugar na iyon noong panahong iyon. Siya ay nag-claim na siya ay isang faith healer at tila nakakakuha ng ilang kamangha-manghang resulta. Nagsisiksikan ang mga tao upang marinig siya at karamihan sa lahat ay may tiwala sa kanya. Marahil ang katotohanan na sila ay naniniwala sa kanyang kapangyarihan ay nagbigay daan kay Sclater na makamit ang mga resulta. Hiniling ni O'Reilly sa bawat player, na ipahiram sa kanya ang kanilang 2 pinakamahusay na baseball bat. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga miyembro ng koponan, na manatili sa clubhouse hanggang sa siya ay bumalik. Inilagay niya ang mga baseball bat sa isang kartilya at sumama sa kanila. Isang oras siyang wala. Siya ay bumalik na may kagalakan upang sabihin sa mga manlalaro na si Sclater, ang mangangaral, ay nagpala sa mga baseball bat, at ang mga baseball bat na ito ay naglalaman na ngayon ng isang kapangyarihan na hindi maaaring madaig. Ang mga manlalaro ay namangha at natuwa. Kinabukasan, dinaig nila ang Dallas, nakakuha ng 37 base hits at 20 run, gumawa sila ng kanilang daan sa liga patungo sa isang kampyonato, at sinabi ni Hugh Fullerton, na sa loob ng maraming taon sa Southwest isang manlalaro ay magbabayad ng malaking halaga para sa isang Sclater bat. Anuman ang personal na kapangyarihan ni Sclater, nananatili ang katotohanan na may napakalaking bagay na nangyari sa isipan ng mga ball player na iyon. Nabago ang pattern ng kanilang pag-iisip. Nagsimula silang mag-isip ayon sa inaasahan, at walang pagdududa. Hindi nila inaasahan ang pinakamasama, ngunit ang pinakamahusay. Inaasahan nila ang mga hit, run, tagumpay, at nakuha nila ang mga ito. May kapangyarihan silang makuha ang gusto nila. Walang pagkakaiba sa mismong mga baseball bat, sigurado ako dyan, ngunit tiyak na may pagkakaiba sa isipan ng mga lalaking gumamit sa kanila. Ngayon alam na nila na maaari silang gumawa ng mga hit. Ngayon alam na nila na maaari silang tumakbo. Ngayon alam na nila na maaari silang manalo. Isang bagong pattern ng pag-iisip ang nagpabago sa isip ng mga lalaking iyon, upang ang malikhaing kapangyarihan ng pananampalataya ay gumana. Marahil ay hindi ka masyadong successful sa laro ng buhay. Marahil ikaw ay nasa kalagayan tulad ng baseball bat, na hindi makatama.
Paulit-ulit kang nag-strike out at napakababa ng iyong batting average. Hayaan mong bigyan kita ng mungkahi. Ginagarantiya ko na ito ay gagana. Ang batayan ng aking katiyakan ay ang katotohanan na libu-libong tao ang sumubok nito na may napakahusay na resulta. Magiging ibang-iba ang mga bagay para sa iyo kung bibigyan mo ng tunay na paggawa ang paraang ito. Simulan ang pagbabasa ng bagong tipan at pansinin kung ilang beses itong tumutukoy sa pananampalataya. Pumili ng isang dosenang pinakamalakas na pahayag tungkol sa pananampalataya, ang mga pinakagusto mo. Pagkatapos ay kabisaduhin ang bawat isa. Hayaang mahulog ang mga konseptong ito ng pananampalataya sa iyong conscious mind. Sabihin ang mga ito ng paulit-ulit, lalo na bago matulog sa gabi. Sa pamamagitan ng isang proseso ng espiritual na osmosis, ay tatanim sila mula sa iyong conscious papunta sa iyong subconscious mind, at sa paglipas ng panahon ay babaguhin at ibabalik ang iyong pangunahing pattern ng pag-iisip. Ang prosesong ito ay magpapabago sa iyo sa isang mananampalataya, sa isang umaasa, at kapag ikaw ay naging ganoon, sa takdang panahon ikaw ay magtatagumpay. Magkakaroon ka ng bagong kapangyarihan para makuha ang Diyos, at magpapasya ka ng talagang gusto mo sa buhay. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa nature ng tao, ay ang pamamaraan ng kapangyarihang espiritual na itinuro sa Biblia. Napakatalino ng Biblia na idiniin ang paraan kung saan ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Pananampalataya, paniniwala, positibong pag-iisip, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa ibang tao, pananampalataya sa iyong sarili, pananampalataya sa buhay. Ito ang kakanyahan ng pamamaraan na nagtuturo. Marcos Kapitulo 9 versikulo 23, kung maniniwala ka, lahat ng bagay ay posible sa kanya na sumasampalataya. Mateo Kapitulo 17 versikulo 20, kung kayo ay may pananampalataya, walang imposible sa inyo. Mateo Kapitulo 9 versikulo 29, ayon sa inyong pananampalataya, ang mangyari sa inyo. Maniwala, manampalataya, kaya itinulak nito pauwi ang katotohanan na ang pananampalataya ay nagpapakilos ng mga bundok. Ang ilang taong may pag-aalinlangan na hindi kailanman natutunan ang makapangyarihang batas na ito, ng epekto ng tamang pag-iisip ay maaaring magduda sa aking mga pahayag, tungkol sa mga kamangha-manghang resulta na nangyayari kapag ginamit ang pamamaraang ito. Nagiging mas mahusay ang mga bagay kapag inaasahan mo ang pinakamahusay, sa halip na ang pinakamasama, sa kadahilanang ang pagiging malaya mula sa pagdududa sa sarili, maaari mong ilagay ang iyong buong sarili sa iyong pagpupunyagi, at walang makahaadlang sa tao na nakatutok sa kanyang buong sarili sa isang problema. Kapag nilapitan mo ang isang kahirapan bilang isang personal na pagkakaisa, ang kahirapan, na mismo ay isang pagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa, ay malamang na lumala. Kapag ang buong konsentrasyon ng lahat ng iyong puwersa, pisikal, emosyonal, at espiritual ay naisagawa, ang pagsasama-sama ng mga kapangyarihang ito na wastong ginagamit ay lubos na hindi mapaglabanan. Ang pag-asa sa pinakamahusay ay nangangahulugan na inilalagay mo ang iyong buong puso, ibig sabihin, ang sentral na kakanyahan ng iyong pagkatao, sa kung ano ang gusto mong matupad. Ang mga tao ay natatalo sa buhay hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa kawalan ng buong puso. Hindi sila buong pusong umaasa na magtatagumpay. Ang kanilang puso ay wala dito, ibig sabihin, sila mismo ay hindi ganap na naibigay. Ang mga resulta ay hindi nagbubunga ng kanilang sarili sa taong tumangging ibigay ang kanyang sarili sa ninanais na mga resulta. Ang isang pangunahing susi sa tagumpay sa buhay na ito, sa pagkamit ng iyong lubos na ninanais, ay ang ganap na palayain at itapon ang lahat ng mayroon sa iyong sarili, sa iyong trabaho o anumang proyekto kung saan ka nakikibahagi. Sa madaling salita, anuman ang iyong ginagawa, ibigay mo ang lahat ng mayroon ka. Ibigay ang bawat bahagi ng iyong sarili. Huwag pigilan. Hindi maipagkakaila ng buhay ang sarili sa taong nagbibigay ng buong buhay sa kanya. Ngunit karamihan sa mga tao, sa kasamaang palad, ay hindi ginagawa iyon. Sa katunayan, napakakaunting mga tao ang gumagawa, at ito ay isang trahedya na sanhi ng kabiguan, o kung hindi kabiguan,
ito ang dahilan kung bakit kalahati lamang ang nakakamit natin. Ang isang sikat na Canadian athletic coach, si Ace Percival, ay nagsabi na karamihan sa mga tao, mga atleta pati na rin ang mga hindi atleta, ay mga holdout, ibig sabihin, palagi silang nag-iingat ng isang bagay. Hindi sila naglalaan ng 100% ng kanilang sarili sa kompetisyon. Dahil sa katotohanan iyon, hindi nila nararating ang pinakamataas na kakayahan na magagawa nila. Sinabi sa akin ni Red Barber, sikat na baseball announcer, nakakaunti lang ang kilala niyang mga atleta na lubos na nagbibigay ng kanilang sarili. Huwag maging holdout. Ibuhos ang lahat. Gawin ito, at hindi ka pababayaan ng buhay. Isang sikat na trapeze artist ang nagtuturo sa kanyang mga estudyante, kung paano magtanghal sa mataas na trapeze bar. Sa wakas, sa pagbibigay ng buong paliwanag at pagtuturo sa kasanayang ito, sinabi niya sa kanila na ipakita ang kanilang kakayahan. Isang estudyante, na tumitingin sa hindi tiyak na pwesto kung saan niya kailangang mag-perform, biglang napuno ng takot. Natigilan siya ng tuluyan. Siya ay may isang nakakatakot na pangitain ng kanyang sarili na bumagsak sa lupa. Hindi siya makagalaw ng isang kalamnan, napakalalim ng kanyang takot. Hindi ko kaya, napabuntong hininga siya. Inakbayan ng instructor ang balikat ng bata at sinabing, "Anak, kaya mo ito, at sasabihin ko sa iyo kung paano." Pagkatapos ay gumawa siya ng isang pahayag na hindi matatawaran ang kahalagahan. Isa ito sa pinakamatalinong pananalita na narinig ko. Sinabi niya, itapon mo ang iyong puso sa ibabaw ng bar, at ang iyong katawan ay susunod. Kopyahin ang isang pangungusap. Isulat ito sa isang card at ilagay ito sa iyong bulsa. Ilagay ito sa ilalim ng salamin sa ibabaw ng iyong desk. Idikit mo sa dingding mo. Idikit ito sa iyong shaving mirror. Mas mabuti pa, isulat mo ito sa iyong isip, ikaw na talagang gustong gumawa ng isang bagay sa buhay. Ito ay puno ng kapangyarihan, ang pangungusap na iyon, itapon mo ang iyong puso sa ibabaw ng bar at ang iyong katawan ay susunod. Ang puso ay simbolo ng malikhaing aktibidad. Painitan ang puso kung saan mo gustong pumunta at kung ano ang gusto mong maging. Kunin ito ng malalim sa iyong unconscious na hindi ka kukuha ng hindi para sa isang sagot. Pagkatapos ang iyong buong pagkatao ay susundan kung saan patungo ang iyong puso. Itapon ang iyong puso sa ibabaw ng bar, ay nangangahulugang itapon ang iyong pananampalataya sa iyong kahirapan, itapon ang iyong paninindigan sa bawat hadlang, itapon ang iyong visualization sa iyong mga hadlang. Sa madaling salita, itapon ang espiritual na kakanyahan mo sa ibabaw ng bar at ang iyong material na sarili ay susunod sa ukit ng tagumpay na pinasimunuan ng iyong isipan na may inspirasyon ng pananampalataya. Asahan ang pinakamahusay, hindi ang pinakamasama, at makakamit mo ang nais ng iyong puso. Kung ano ang nasa puso mo, mabuti man o masama, malakas o mahina, na sa huli ay darating sa iyo. Sabi ni Emerson, mag-ingat ka sa gusto mo para makuha mo. Ang pilosopiyang ito ay praktikal na halaga ay inilalarawan ng karanasan ng isang kabataang babae, na kinapanayam ko ilang taon na ang nakararaan. Gumawa siya ng appointment upang makita ako sa aking opisina sa 2:00 sa isang tiyak na hapon. Dahil medyo abala noong araw na iyon, medyo nahuli ako sa schedule, at mga 5 minuto pagkatapos ng 12:00, nang pumasok ako sa conference room kung saan siya naghihintay. Halatang dismayado siya dahil ang mga labi niya ay mahigpit na nakadikit. 5 minuto pagkatapos mag 2:00, at may appointment tayo ng 2:00 ng hapon, aniya. Lagi akong humahanga sa mga taong maagap. Ganon din ako. Lagi akong naniniwala sa pagiging maagap, at sana mapatawad mo ako sa hindi ko maiwasang pagkaantala, nakangiting sabi ko. Ngunit wala siya sa isang nakangiting kalagayan, dahil madiin niyang sinabi, mayroon akong napakahalagang problemang ihaharap sa iyo, at gusto ko ng sagot, at inaasahan ko ang sagot. At sinigawan niya ako, maaaring sabihin ko na lang ng tuwiran. Gusto kong magpakasal. Bueno, sagot ko, iyan ay isang ganap na normal na pagnanais at gusto kong tulungan ka. Gusto kong malaman kung bakit hindi ako makapag-asawa, patuloy niya.
Sa tuwing nakikipagkaibigan ako sa isang lalaki, ang susunod na bagay na alam kong nawawala siya sa larawan at ang isa pang pagkakataon ay lumipas, at dagdag niya, prangka na pagsasalita. Hindi na ako bumabata. Ikaw ay nagpapatakbo ng personal problem clinic, para pag-aralan ng mga tao at mayroon ka ng karanasan, at inilalapit ko ang aking problema sa iyo. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ako makapag-asawa? Pinag-aralan ko siya upang makita kung siya ba ang uri ng tao kung saan makapagsasalita ng tapat, dahil may mga bagay na kailangang sabihin kung talagang seryoso siya sa kanyang layunin. Sa huli ay napagpasyahan ko na siya ay may sapat na kakayahan, upang uminom ng gamot na kakailanganin, kung nais niyang ayusin ang kanyang mga problema sa personalidad, kaya sinabi ko, bueno, ngayon, suriin natin ang sitwasyon. Malinaw na mayroon kang mabuting pag-iisip at maayos ang personalidad, at ang masasabi ko, ikaw ay isang napakagandang babae. Lahat ng mga bagay na ito ay totoo. Binati ko siya sa lahat ng paraan na matapat kong magagawa, ngunit pagkatapos ay sinabi ko, sa tingin ko, nakikita ko ang iyong suliranin at ito ay ganito. Binalaan mo ako dahil 5 minuto akong na-late sa ating appointment. Ako, naisip mo na ba na ang iyong ugali ay kumakatawan sa isang medyo seryosong kasalanan? Sa palagay ko ay mahihirapan ang isang asawa kung susuriin mo siya ng mahigpit sa lahat ng oras. Sa katunayan, kung dodominahin mo siya ng ganoon, kahit nakasal ka pa, magiging hindi maligaya ang iyong buhay mag-asawa. Ang pag-ibig ay hindi mabubuhay sa ilalim ng dominasyon. Pagkatapos ay sinabi ko, mayroon kang isang napakamatibay na paraan ng pagdidikit ng iyong mga labi, na nagpapahiwatig ng isang dominanteng saloobin. Ang karaniwang lalaki, maaari ko ring sabihin sa iyo, ay hindi gusto na dominado, kahit na para malaman niya ito. Pagkatapos ay idinagdag ko, sa palagay ko ay magiging isang napakakaakit-akit ka na tao, kung maalis mo ang mga linyang iyon sa iyong mukha. Dapat ay mayroon kang kaunting pagkamahinahon, kaunting lambing, at ang mga linyang iyon ay masyadong matigas para maging mahinahon. Pagkatapos ay napagmasdan ko ang kanyang damit, na halatang medyo mahal, ngunit hindi niya ito masyadong sinusuot, kaya sinabi ko, maaaring ito ay hindi ko linya, at sana ay hindi mo ito ikagalit, ngunit marahil ay ikaw, maaaring maisabit ng kaunti ang damit na iyon. Alam kong awkward ang aking paglalarawan, ngunit siya ay isang magandang sport tungkol dito at tumawa kaagad ng malakas. Sinabi niya, tiyak na hindi ka gumagamit ng estilo ng parirala, ngunit nakukuha ko ang ideya. Pagkatapos ay iminungkahi ko, marahil ay maaaring makatulong na ayusin ang iyong buhok ng kaunti. Pagkatapos ay maaari mo ring lagyan ng kaunting pabango. Ngunit ang talagang mahalaga ay kumuha ng bagong saloobin na magpapabago sa mga linya sa iyong mukha, at magbibigay sa iyo ng hindi matukoy na katangian na kilala bilang espiritual na kagalakan. Ito ay tiyak na magpapalabas ng kagandahan at kaakit-akit sa iyo. Well, hindi ko inaasahan na makakuha ng ganitong kombinasyon ng payo sa opisina ng isang ministro. Tumawa ako, sa palagay ko ay hindi, ngunit sa panahong ito kailangan nating sakupin ang buong larangan sa isang problema ng tao. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa isang matandang propesor ko, sa Ohio Wesleyan University, na si Roy Lee Walker, na nagsabing, ang Diyos ay nagpapatakbo ng isang beauty parlor. Ipinaliwanag niya na ang ilang mga batang babae pagdating sa kolehiyo ay napakaganda, ngunit nang bumalik sila upang bisitahin ang campus 30 taon, ang kanilang kagandahan ay kumupas. Hindi na natili ang liwanag ng buwan at rosas na kagandahan ng kanilang kabataan. Sa kabilang banda, ang ibang mga batang babae ay dumating sa kolehiyo na napakasimple, ngunit kapag sila ay bumalik 30 taon, sila ay magandang babae. Ano ang pagkakaiba? Tanong niya. Ang huli ay may kagandahan ng isang panloob na espiritual na buhay na makikita sa kanilang mga mukha, at pagkatapos ay idinagdag niya, ang Diyos ay nagpapatakbo ng isang beauty parlor. Bueno, pinag-isipan ng dalagang ito ang sinabi ko sa kanya ng ilang minuto at pagkatapos ay sinabi niya, maraming katotohanan sa iyong mga sinabi. Susubukan ko. Dito napatunayang epektibo ang kanyang malakas na personalidad, dahil sinubukan niya ito.
Lumipas ang ilang taon at nakalimutan ko na siya. Pagkatapos sa isang partikular na lungsod, pagkatapos gumawa ng isang talumpati, isang napakagandang babae na may magandang hitsura, at lalaki, at isang batang lalaki na mga 10 taong gulang ang lumapit sa akin. Nakangiting tanong ng ginang, well, ano sa tingin mo ang nakabitin? Paano ko malalaman kung ano ang nakabitin? Tanong ko na nagtataka. Ang damit ko, sabi niya. Sa tingin mo, tama ba ito? Nagtataka kong sabi, oo, sa palagay ko ay ayos lang, pero bakit mo natanong? Hindi mo ba ako kilala? Tanong niya. Sa totoo lang, marami akong nakikilalang mga tao sa buhay ko, sabi ko. Sa totoo lang, parang hindi pa kita nakita. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa akin ang aming pag-uusap noong nakalipas na mga taon na inilarawan ko. Pinakikilala ko sa iyo ang aking asawa at ang aking anak na lalaki. Talagang totoo ang sinabi mo sa akin, seryosong sabi niya. Ako ang pinakabigo, malungkot na individual na may isip mo noong magkita tayo, ngunit isinasabuhay ko ang mga prinsipyong iminungkahi mo. Ginawa ko talaga, at gumana sila. Ang kanyang asawa pagkatapos ay nagsalita at sinabi, walang mas sweet pa na tao sa mundo kaysa kay Mary. Malinaw na binisita niya ang beauty parlor ng Diyos. Hindi lamang siya nakaranas ng pagiging mahinahon ng kanyang kalooban, kundi siya'y maayos na gumamit ng isang napakagandang katangian na kanyang taglay, ibig sabihin, ang puwersang nagtutulak upang makuha ang gusto niya. Ito ang nagdala sa kanya sa puntong handa na niyang baguhin ang sarili para matupad ang kanyang mga pangarap. Taglay niya ang katangiang iyon ng pag-iisip kung saan hinawakan niya ang sarili, ginamit niya ang mga espiritual na pamamaraan, at mayroon siyang malalim, ngunit simpleng pananampalataya na ang sinabi ng kanyang puso sa kanya na gusto niya, ay makukuha sa pamamagitan ng wastong malikhain at positibong pamamaraan. Kaya ang formula ay upang malaman kung ano ang gusto mo, subukan ito upang makita kung ito ay isang bagay na tama, baguhin ang iyong sarili sa isang paraan na ito ay natural na darating sa iyo, at laging may pananampalataya. Sa pamamagitan ng malikhaing puwersa ng paniniwala, pinasisiglo mo ang partikular na pagtitipon ng mga pangyayari na nagdudulot ng iyong hinahangad na hiling upang matupad. Ang mga estudyante ng modernong dinamikong pag-iisip ay higit na natatanto ang praktikal na halaga ng mga ideya at turo ni Jesus, lalo na ang mga katotohanan tulad ng kawikaan. Mateo Kapitulo 9 versikulo 29, ayon sa inyong pananampalataya, mangyari sa inyo. Ayon sa iyong pananampalataya sa iyong sarili, ayon sa iyong pananampalataya sa iyong trabaho, ayon sa iyong pananampalataya sa Diyos, hanggang dito lang at hindi nahihigit pa. Kung naniniwala ka sa iyong trabaho at sa iyong sarili at sa mga pagkakataon ng iyong bansa, at kung naniniwala ka sa Diyos at magsisikap at mag-aaral at ilagay ang iyong sarili dito, sa madaling salita, kung itatapon mo ang iyong puso sa mga balakid, maaari kang umakyat sa anumang mataas na lugar kung saan mo gustong dalhin ang iyong buhay, at ang iyong serbisyo at ang iyong tagumpay. Sa tuwing mayroong balakid, ibig sabihin, isang hadlang, sa harap mo, huminto, ipikit ang iyong mga mata, ilarawan ang lahat ng nasa itaas ng mga hadlang at walang nasa ibaba nito, pagkatapos ay isipin na itinapon mo ang iyong puso sa mga hadlang na iyon, at makita ang iyong sarili bilang binibigyan ng lakas ng pag-angat, upang umangat sa itaas nito. Maniwala ka na nararanasan mo ang pag-angat ng puwersa na ito. Magugulat ka sa lakas ng pag-angat na matatanggap mo. Kung sa kaibuturan ng iyong isip ay makikita mo ang pinakamahusay, at gagamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya at lakas, makukuha mo ang pinakamahusay. Natural sa prosesong ito ng pagkamit ng pinakamahusay, ay mahalagang malaman kung saan mo gustong pumunta sa buhay. Maaari mong maabot ang iyong layunin, ang iyong mga pinakamahusay na pangarap ay maaaring matupad, maaari mong makuha kung saan mo gustong pumunta, kung alam mo kung ano ang iyong layunin. Ang iyong inaasahan ay dapat na may malinaw na tinukoy na layunin. Maraming tao ang hindi nakakarating dahil lang sa hindi nila alam kung saan nila gustong pumunta. Wala silang malinaw, tiyak na tinukoy na layunin. Hindi mo maaasahan ang pinakamahusay kung nag-iisip ka ng walang layunin.
Kinonsulta ako ng isang binata na may edad na 26 dahil hindi siya nasisiyahan sa kanyang trabaho. Siya ay ambisyoso na puna ng isang mas malaking angkop na lugar sa buhay, at nais niyang malaman kung paano pagbutihin ang kanyang kalagayan. Ang kanyang motibo ay tila hindi makasarili at lubos na kapaki-pakinabang. Well, saan mo gustong pumunta? Itinanong ko. Hindi ko lang talaga alam, nag-aalangan niyang sabi. Hindi ko pa talaga naiisip ng mabuti, ang alam ko lang, ay gusto kong pumunta sa ibang lugar maliban sa kung nasaan ako ngayon. Ano ang pinakamahusay mong nagawa, at ano ang mga malalakas mong bahagi, tanong ko. Sumagot siya, na hindi ko rin alam. Pero ano ang gusto mong gawin kung ikaw ang papipiliin? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Giit ko. Hindi ko lang masabi, matamlay niyang sagot. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang gusto kong gawin. Hindi ko pa napag-isipan ng mabuti. Siguro dapat kong pagtuunan yan. Ngayon, tumingin ka rito, sabi ko, gusto mong pumunta sa kung saan mula sa kinaroroonan mo, ngunit hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta. Hindi mo alam kung ano ang magagawa mo o kung ano ang gusto mong gawin. Kailangan mong ayusin ang iyong mga ideya bago mo asahan na magsimulang makarating kahit saan. Iyon ang dahilan ng kabiguan ng maraming tao. Hindi sila nakakarating kahit saan dahil mayroon lamang silang malabo na ideya kung saan nila gustong pumunta, kung ano ang gusto nilang gawin. Walang layunin ang humahantong sa walang katapusan. Gumawa kami ng masusing pagsusuri, sinubukan ang mga kakayahan ng binatang ito, at natagpuan ang ilang mga katangian ng personalidad na hindi niya alam na taglay niya. Ngunit kinakailangan magbigay ng lakas upang itulak siya pasulong, kaya't tinuruan namin siya ng mga pamamaraan ng praktikal na pananampalataya. Ngayon, siya ay nasa daang patungo sa tagumpay. Ngayon alam na niya kung saan niya gustong pumunta at kung paano makarating doon. Alam niya kung ano ang pinakamahusay at inaasahan niyang matamo ito, at gagawin niya walang makakapigil sa kanya. Tinanong ko ang isang namumukod tanging editor ng pahayagan, isang nakasisiglang personalidad, paano ka naging editor ng mahalagang papel na ito? Gusto ko lang, simpleng sagot niya. Yun lang ba yun? Tanong ko. Gusto mo lang at naging ganun na lang? Well, maaaring hindi lahat ng ito, ngunit iyon ay isang malaking bahagi ng proseso, paliwanag niya. Naniniwala ako na kung gusto mong makarating sa isang lugar, dapat kang magpasya kung saan mo gustong maging, o kung ano ang gusto mong matupad. Siguraduhin na ito ay isang tamang layunin, pagkatapos ay kunan ng larawan ang layuning ito sa iyong isip at hawakan ito doon. Magsumikap, maniwala dito, at ang pag-iisip ay magiging napakalakas na ito ay may posibilidad na matiyak ang tagumpay. May malalim na tendensya, ipinahayag niya, na maging kung ano ang inilalarawan ng iyong isip, basta't hawak mo ng malakas ang larawan ng isip at ang layunin. Kaya sinabi nito, kinuha ng editor ang isang suot na card mula sa kanyang pitaka at sinabing, inuulit ko ang sipi na ito araw-araw sa aking buhay. Ito ang aking nangingibabaw na kaisipan. Kinopya ko ito at ibinibigay ko sa iyo. Ang isang tao na umaasa sa sarili, positibo, maasahin sa mabuti, at nagsasagawa ng kanyang trabaho ng may katiyakan ng tagumpay, ay nagpapakitid sa kanyang kalagayan. Nakukuha niya sa kanyang sarili ang mga malikhaing kapangyarihan ng universo. Tunay na katotohanan na ang taong nag-iisip ng may positibong pag-asa sa sarili, at optimismo, ay nakakaakit ng kanyang kalagayan at naglalabas ng kapangyarihan upang makamit ang kanyang layunin. Kaya asahan ang pinakamahusay sa lahat ng oras. Huwag kailanman isipin ang pinakamasama. Alisin ito sa iyong pag-iisip, itapon ito. Huwag ilagay sa iyong isipan na ang pinakamasama ang mangyayari. Iwasan ang pag-aliw sa konsepto ng pinakamasama, dahil kung ano ang ilalagay mo sa iyong isip ay maaaring lumago doon. Sa makatuwid, ilagay ang pinakamahusay sa iyong isip at iyon lamang. Alagaan ito, itoon ito, bigyang diin ito, ilarawan sa isip ito, ipagdasal ito, palibutan ito ng pananampalataya. Gawin mo itong obsession mo. Asahan ang pinakamahusay, at espiritual na malikhaing kapangyarihan ng isip, na tinutulungan ng kapangyarihan ng Diyos ay magbubunga ng pinakamahusay.
Maaaring habang pinakikinggan mo ang aklat na ito ay nahuhulog ka sa kung ano ang sa tingin mo ay ang pinakamasama, at maaari mong sabihin na walang gaanong pag-iisip ang makakaapekto sa iyong sitwasyon. Ang sagot sa pagtutol na iyon ay hindi ganoon. Kahit na ikaw ay nasa pinakamasama, ang pinakamahusay ay posibleng nasa loob mo. Kailangan mo lamang itong mahanap, bitawan, at bumangon kasama nito. Nangangailangan ito ng lakas ng loob at karakter, upang makatiyak, ngunit ang pangunahing kinakailangan ay pananampalataya. Linangin ang pananampalataya at magkakaroon ka ng kinakailangang lakas ng loob at pagkatao. Ang isang babae ay napilitang pumasok sa trabaho sa pagbebenta, isang uri ng aktibidad na wala siyang pagsasanay. Nagsimula siyang magpakita ng mga vacuum cleaner sa bahay-bahay. Naging negatibo siya sa kanyang sarili at sa kanyang trabaho. Hindi lang siya naniniwala na magagawa niya ang trabahong ito. Alam niya na siya ay mabibigo. Natatakot siyang lumapit sa isang bahay kahit na dumating siya para sa isang hiniling na demonstrasyon. Naniniwala siya na hindi niya magagawa ang pagbebenta. Bilang isang resulta, na hindi nakakagulat, siya ay nabigo sa isang mataas na porsyento ng kanyang mga panayam. Isang araw ay nagkataon siyang tumawag sa isang babae na nagpakita ng konsiderasyon na higit sa karaniwan. Sa customer na ito ibinuhos ng tindera ang kanyang kwento ng pagkatalo at kawalan ng kapangyarihan. Ang ibang babae ay matiyagang nakinig, pagkatapos ay tahimik na sinabi, kung inaasahan mong mabigo, magkakaroon ka ng kabiguan, ngunit kung inaasahan mong magtagumpay, sigurado akong magtatagumpay ka. At idinagdag niya, bibigyan kita ng isang formula na sa tingin ko ay makakatulong sa iyo. Aayusin nito ang iyong pag-iisip, bibigyan ka ng bagong kumpiyansa, at tutulungan ka na makamit ang iyong mga layunin. Ulitin ang formula na ito bago ang bawat tawag. Maniwala ka dito at pagkatapos ay mamangha sa kung ano ang magagawa nito para sa iyo. Narito na. Roma Kapitulo 8 Versikulo 31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Ngunit baguhin ito sa pamamagitan ng pagsasapersonal nito upang masabi mo, kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang maaaring laban sa akin? Kung ang Diyos ay para sa akin, alam ko na sa tulong ng Diyos maaari akong magbenta ng mga vacuum cleaner. Napagtanto ng Diyos na gusto mo ng katiwasayan at suporta para sa iyong maliliit na anak at sa iyong sarili, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pamamaraan na iminumungkahi kung bibigyan ka ng kapangyarihan upang makuha ang gusto mo. Natutunan niyang gamitin ang formula na ito. Lumapit siya sa bawat bahay na umaasang makakabenta, nagpapatunay at naglalarawan ng positibo, hindi negatibo, ang mga resulta. Habang ginagamit ng tindera ang prinsipyong ito, ay kasalukuyang nakakuha siya ng bagong tapang, bagong pananampalataya, at mas malalim na pagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ngayon ay ipinahayag niya, tinutulungan ako ng Diyos na magbenta ng mga vacuum cleaner, at sino ang maaaring tumutol dito? Ito ay isang mahusay na pagtukoy, at tunay na prinsipyo na kung ano ang malalim na inaasahan ng isip ay may posibilidad na matanggap. Marahil ito ay totoo dahil kung ano ang talagang inaasahan mo ay kung ano ang talagang gusto mo. Maliban kung talagang gusto mo ang isang bagay na sapat, upang lumikha ng isang nature ng mga positibong salik, sa pamamagitan ng iyong dinamikong pagnanais, malamang na ito ay makatakas sa iyo. Kung buo ang puso mo, iyan ang sekreto. Kung buo ang puso mo, ibig sabihin, kung sa buong pagpupuno ng iyong pagkatao, malikhain mong maabot ang hangarin ng iyong puso, hindi mawawalan ng kabuluhan ang iyong pag-abot. Hayaan mong bigyan kita ng 4 na salita bilang formulasyon ng isang dakilang batas, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay gumagawa ng mga kamangha-mangha. Ang 4 na salitang iyon ay puno ng dinamiko at malikhaing puwersa. Hawakan ang mga ito sa iyong conscious mind. Hayaang lumubog sila sa iyong subconscious at matutulungan kanilang malampasan ang anumang kahirapan. Hawakan ang mga ito sa iyong isipan, sabihin ang mga ito ng paulit-ulit. Sabihin ang mga ito hanggang sa tanggapin ng iyong isip ang mga ito, hanggang sa maniwala ka sa kanila, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay gumagawa ng mga kababalaghan.
Wala akong pag-aalinlangan tungkol sa bisa ng konseptong ito, dahil nakita ko itong gumagana ng napakadalas, na ang aking sigasig para sa kapangyarihan ng pananampalataya ay ganap na walang hangganan. Maaari mong malampasan ang anumang balakid. Makakamit mo ang pinakamagagandang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya. At paano ka nagkakaroon ng kapangyarihan sa pananampalataya? Ang sagot ay, ibabad ang iyong isipan ng mga dakilang salita ng Biblia. Kung ikaw ay gumugugol ng 1 oras sa isang araw sa pagbabasa ng Biblia at isa sa ulo ang mga dakilang sipi nito, kung ganoon ay pinahihintulutan nilang iayos ang iyong pagkatao, ang pagbabago sa iyo at sa iyong karanasan ay magiging napakahimala. Isang seksyon lamang ng Biblia ang makakamit nito para sa iyo. Sapat na ang 11 kabanata ng Marcos. Matatagpuan mo ang sekreto sa mga sumusunod na salita, at ito ang isa sa mga pinakadakilang formula na nilalaman ng aklat, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na sinuman ang magsasabi nito. Bundok maalis ka, at itapon ka sa dagat, ibig sabihin ay wala na sa paningin, anumang itinapon mo sa dagat ay mawawala na, para sa kabutihan. Ang Titanic ay nasa ilalim ng dagat. At ang ilalim ng dagat ay nababalutan ng mga barko. Itapon ang iyong pagsalungat na tinatawag na bundok sa dagat, at hindi dapat mag-alinlangan sa kanyang puso. Bakit ang pahayag na ito ay gumagamit ng salitang puso? Dahil ito ay nangangahulugan na hindi ka dapat mag-alinlangan sa iyong subconscious, sa panloob na kakanyahan mo. Ito ay hindi napakababaw gaya ng pagdududa sa iyong conscious mind. Iyan ay isang normal, matalinong pagtatanong. Ito ay isang malalim na pangunahing pagdududa na dapat iwasan, ngunit dapat maniwala na ang mga bagay na sinasabi niya ay dapat mangyari, magkakaroon siya ng anumang sabihin niya. Hindi ito isang teorya na naisip ko. Itinuro ito ng pinakamaasahang aklat na kilala ng tao. Sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon, anuman ang umunlad sa paraan ng kaalaman at agham, ang Biblia ay binabasa ng mas maraming tao kaysa sa alinmang aklat. Ang sangkatauhan ay wastong may higit na pagtitiwala dito, kaysa sa anumang iba pang dokumentong naisulat, at sinasabi ng Biblia sa atin na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay gumagawa ng mga kababalaghan. Ang dahilan, gayunpaman, na ang mga dakilang bagay ay hindi nangyayari sa ilang mga tao, ay dahil sila ay hindi tiyak sa kanilang paggamit ng kapangyarihan ng pananampalataya. Sinabihan tayo, sasabihin ninyo sa bundok na ito. Ibig sabihin, huwag tugunan ang iyong mga pagsisikap sa buong hanay ng bundok ng lahat ng iyong mga paghihirap, ngunit atakihin ang isang bagay na maaaring talunin ka sa sandaling ito. Maging tiyak. Kunin mo sila isa-isa. Kung may gusto ka, paano mo ito makukuha? Sa unang bahagi, tanungin ang iyong sarili, dapat ko bang gustuhin ito? Subukan ang tanong na iyon ng tapat sa panalangin upang matiyak na gusto mo ito, at kung dapat mo itong makuha. Kung masasagot mo ang tanong na iyan sa pagsang-ayon, pagkatapos ay hilingin sa Diyos ito at huwag maging atraso sa pagtatanong sa Kanya. At kung ang Diyos, na may higit na pangunawa, ay naniniwala na hindi mo ito dapat taglayin, hindi mo kailangang mag-alala, hindi niya ito ibibigay sa iyo. Ngunit kung ito ay isang bagay, hingin mo ito sa Kanya, at kapag humingi ka, huwag mag-alinlangan sa iyong puso. Maging tiyak. Ang bisa ng batas na ito ay napahanga sa akin ng isang bagay na sinabi sa akin ng isang kaibigan ko, isang negosyante sa Midwestern. Ang taong ito ay malaki, masigla, kaibig-ibig na Ginoo, isang tunay na dakilang Kristiyano. Nagtuturo siya sa pinakamalaking klase ng Biblia sa kanyang estado. Sa bayan kung saan siya nakatira, siya ay si Mr. Town. Siya ay pinuno ng isang planta na gumagamit ng 40,000 tao. Puno ng relihiyosong literatura ang kanyang desk sa opisina. May ilan pa siyang mga sermon at polyeto ko doon. Sa kanyang planta, isa sa pinakamalaki sa Estados Unidos, gumagawa siya ng mga refrigerator. Isa siya sa buong kaluluwa, masungit na mga individual na may kakayahang magkaroon ng pananampalataya. Naniniwala siya na nandyan mismo ang Diyos sa kanyang opisina kasama niya. Sabi ng kaibigan ko, ipangaral mo ang isang malaking pananampalataya,
huwag ang kahit na anong lumang pinahinang pananampalataya. Huwag matakot na ang pananampalataya ay hindi sapat na siyentipiko. Ako ay isang siyentipiko, sabi niya. Gumagamit ako ng agham sa aking negosyo araw-araw, at ginagamit ko ang Biblia araw-araw. Ang Biblia ay gagana. Lahat ng nasa Biblia ay gumagana kung naniniwala ka dito. Nang siya ay ginawang pangkalahatang tagapamahala ng halaman na ito ay ibinulong sa paligid ng bayan, ngayong si Mr. Town, ang pangkalahatang tagapamahala, kailangan nating dalhin ang ating mga Biblia upang magtrabaho kasama natin. Pagkaraan ng ilang araw ay tinawag niya sa kanyang opisina ang ilan sa mga lalaking gumagawa ng pangungusap na ito. Gumagamit siya ng wikang naiintindihan nila, at sinabi niya, naririnig ko na naglilibot kayo sa bayan at sinasabi na ngayon ay general manager na ako, kailangan ninyong dalhin ang inyong mga Biblia para magtrabaho sa inyo. Nako, hindi naman namin sinasadya, nahihiyang sabi nila. Sabi niya, bueno, alam mo, iyon ay isang magandang ideya, ngunit hindi ko nais na ikaw ay sumama sa kanila sa ilalim ng iyong mga bisig. Dalhin sila dito sa iyong mga puso at sa iyong isip. Mabuting kalooban at pananalig sa inyong puso't isipan, maniwala kayo sa akin, magnenegosyo tayo. Kaya, sabi niya, ang uri ng pananampalataya na dapat magkaroon ay ang tiyak na uri, ang uri na nagpapagalaw sa partikular na bundok na ito. Bigla niyang sinabi sa akin, naranasan mo na bang makaabala sa iyo? Medyo nagulat ako doon, ngunit bago ako nakasagot ay sinabi niya, mayroon akong daliri na nakaabala sa akin at dinala ko ito sa mga doktor dito sa bayan, at sila ay magagaling na mga doktor, at sinabi nilang walang mali sa daliri ng paa na nakikita nila. Pero nagkamali sila, dahil masakit. Kaya lumabas ako at kumuha ng libro tungkol sa anatomy, at nagbasa tungkol sa mga daliri. Ito ay talagang isang simpleng konstruksyon. Walang iba kundi ilang mga kalamnan at ligaments at isang bony structure. Tila kayang ayusin ito ng sinumang may alam tungkol sa daliri ng paa, ngunit hindi ko makuha ang sinumang mag-ayos ng daliring iyon, at ilang beses akong nasaktan. Kaya umupo ako isang araw at tiningnan ang daliring iyon. Pagkatapos ay sinabi ko, Panginoon, pinababalik ko ang daliring ito sa halaman. Ginawa mo yang paa. Gumagawa ako ng mga refrigerator at alam ko ang lahat ng dapat malaman tungkol sa isang refrigerator. Kapag nagbebenta kami ng refrigerator, ginagarantiyahan namin ang serbisyo sa customer. Kung hindi gumana ng maayos ang kanyang refrigerator, at kung hindi ito maayos ng aming mga service agent, ibinabalik niya ito sa planta at inaayos namin ito, dahil alam namin kung paano. Kaya sinabi ko, Panginoon, ginawa mo itong daliri ng paa. Ikaw ang gumawa nito, at ang iyong mga ahente ng serbisyo, ang mga doktor, ay tila hindi alam kung paano ito gagawin ng tama, at kung hindi mo iniisip, Panginoon, nais kong maayos ito sa lalong madaling panahon, dahil ito ay iniistorbo ako. Paano na ang daliri ng paa ngayon? Tanong ko. Perpekto, sagot niya. Marahil ito ay isang hangal na uri ng kwento, at natawa ako nang sabihin niya ito, ngunit halos umiyak din ako, dahil nakita ko ang isang kahangahangang hitsura, sa mukha ng lalaking iyon habang isinalaysay niya ang pangyayaring iyon ng isang tiyak na panalangin. Maging tiyak. Humingi sa Diyos ng anumang tamang bagay, ngunit bilang isang maliit na bata, huwag mag-alinlangan. Ang pag-aalinlangan ay nagsasara ng daloy ng kapangyarihan. Ang pananampalataya ang nagbubukas nito. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay napakalaking bagay na walang magagawa ang makapangyarihang Diyos para sa atin, kasama natin, o sa pamamagitan natin kung hahayaan natin siya na ihatid ang kanyang kapangyarihan sa ating mga isipan. Kaya't igulong mo ang mga salitang iyon sa iyong dila. Sabihin ang mga ito ng paulit-ulit hanggang sa mamuhay sila ng malalim, ang iyong isip, hanggang sa sila ay bumaba sa iyong puso, hanggang sa angkinan nila ang iyong diwa. Marcos Kapitulo 11 versikulo 23, sinumang magsabi sa bundok na ito, lumipat ka, at mapadpad ka sa dagat, at huwag mag-alinlangan sa kanyang puso, ngunit maniniwala na ang mga bagay na kanyang sinasabi ay mangyayari, siya ay magkakaroon ng anumang kanyang sabihin. Iminungkahi ko ang mga prinsipyong ito ilang buwan na ang nakakaraan,
sa isang matandang kaibigan ko, isang taong palaging umaasang mangyari ang pinakamasama. Hanggang sa oras ng aming pag-uusap, wala akong narinig na sinabi niya maliban sa mga bagay na hindi magiging tama. Kinuha niya ang negatibong saloobin sa bawat proyekto o problema. Nagpahayag siya ng matinding hindi paniniwala sa mga prinsipyong nakabalangkas sa kabanatang ito at nag-alok na gumawa ng pagsubok para patunayan na mali ako sa aking mga conclusion. Siya ay isang tapat na tao, at matapat niyang sinubukan ang mga alituntuning ito, kaugnay ng ilang bagay at talagang nag-iingat ng scorecard. Ginawa niya ito sa loob ng 6 na buwan. Nagboluntaryo siya ng impormasyon sa pagtatapos ng panahong iyon na 85% ng mga bagay na sinisiyasat ay naging mabuti. Kumbinsido na ako ngayon, sabi niya, bagamat hindi ako naniniwala na posible ito, ngunit maliwanag na isang katotohanan, na kung inaasahan mo ang pinakamahusay, bibigyan ka ng kakaibang uri ng kapangyarihan upang lumikha ng mga kondisyon, na magbubunga ng ninanais na mga resulta. Mula ngayon binabago ko ang aking mental na saloobin, at aasahan ang pinakamahusay, hindi ang pinakamasama. Ang aking pagsubok ay nagpapahiwatig na ito ay hindi teorya, ngunit isang siyentipikong paraan upang matugunan ang mga sitwasyon sa buhay. Maaari kong idagdag na kahit na ang mataas na porsyento na natamo niya, ay maaaring itaas sa pagsasanay, at syempre ang pagsasanay sa sining ng pag-asa ay kasing halaga ng pagsasanay, sa isang instrumentong pangmusika o sa isang golf club. Walang sino man ang nagtagumpay sa anumang kasanayan, maliban sa pamamagitan ng masusi, matyaga, at matalinong pag-ensayo. Dapat ding tandaan na ang aking kaibigan ay lumapit sa eksperimentong ito, noong una sa diwa ng pagdududa na may posibilidad na maapektuhan ang kanyang mga naunang resulta. Araw-araw habang kinakaharap mo ang mga problema sa buhay, iminumungkahi ko na pagtibayin mo ang mga sumusunod. Naniniwala ako na binibigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan upang matamo ang talagang gusto ko. Huwag kailanman banggitin ang pinakamasama. Huwag kailanman isipin ito. Ilabas mo ito sa iyong kamalayan. Hindi bababa sa 10 beses araw-araw ay nagpapatunay, inaasahan ko ang pinakamahusay at sa tulong ng Diyos ay makakamit ang pinakamahusay. Sa paggawa nito, ang iyong mga iniisip ay babaling tungo sa pinakamabuting kalagayan, at magiging kondisyon sa pagsasakatuparan nito. Dadalhin ng pagsasanay na ito ang lahat ng iyong kapangyarihan upang tumuon sa pagkamit ng pinakamahusay. Ito ay magdadala ng pinakamahusay sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated